I'm sorry, I got carried away. Biglang sabi nito na makita ang nalilitong mukha niya. Okay lang po. Sit down. Umorder na ako para sa atin. Is that okay? Sure, okay lang po, Miss Diana. Nakangiting sabi niya na umupo na rin. Di nagtagal dumating ang mga pagkain in-order nito. These are all my favorite dishes. Halos seafoods lahat ng in-order nito. Pareho pala tayo ng mga paborito. Natutuwang sambit niya. Parang di naman nagulat ang mukha nito sa sinabi ni Clara. Ngumiti lang ito at nakatitig sa kanya. Let's eat first. Ito pa ang naglagay ng pagkain sa plato niya. Ako na po, nahihiyang sabi niya. Tumigil naman to at nanatiling nakatingin lang din sa kanya. Nagsisimula na silang kumain at nagtatanong na ito ng tungkol sa kanya. Sinasagot niya naman ang mga tanong ng babae na halos personal na mga tanong. Hinihintay niya lang na alokin siya nito ulit ng trabaho para matanggihan niya na agad pero wala rin itong binabanggit tungkol sa trabaho. May boyfriend ka na ba? Oh? Nagulat siya sa naging tanong nito. Nasa tamang edad ka naman na para doon. Sabi mo, protective masyadong lola mo. Pinagbabawalan ka ba? Kumunot ang noo ni Clara. Bakit naging interesado ito sa love life niya? Hindi rin niya alam kung inisasagot o wala naman silang label pa ni Adrian. It's okay kung ayaw mong sagutin. It's just that, iba kasi ang mukha mo nung una nakita sa party. I was thinking na baka may boyfriend ka na ngayon kasi para bang mas blooming ka ngayon saka nag-iba yung ayos mo. Salamat po pero gusto ko lang pong malaman kung ang dahilan ba ng pakikipagkita ninyo sa akin ay para alokin ulit ako ng trabaho sa kumpanya ninyo? Siya nang nagbukas ng topic na iyon. Yeah, gusto mo ba? Mas magandang posisyon ako bibigay sa'yo. Excited ang mukhang tanong nito sa kanya. Tumigil na siya sa pagkain, uminom muna ng tubig. Hindi ko po alam, Miss Diana, kung bakit gusto niyo po ako magtrabaho sa inyo. Wala po akong kakaibang galing o kaya naman ay kakayahan para maging ganyan kayo kainteresado sa akin. Masaya po ako sa trabaho ko sa Dynasty. Magalang na tanggi niya. Nawala ang ngiti nito, tsaka tumitig lang sa kanya. Nakita ko kasi na isa kang loyal na empleyado at mapagkakatiwalaan. Tumango siya rito. Opo, loyal po talaga ako kaya't hindi po ako aalis sa Dynasty. Pasensya na po talaga. Lumamlam ang mga mata nito at napatango-tango na rin. That's okay. Thank you sa pagiging honest mo. Thank you rin at nakipagkita ka sa akin ngayon kahit alam mo na kung anong pakay ko. Karangalan ko pong maimbitahan ng isang Diana Madrigal. Sa katunayan po idol po kita. Nakangiti ang amin niya. Saka naman bumalik ang ngiti sa mukha nito. Talaga? Yes po. Nakikita ko po kayo sa TV. Bumibili din po ako ng mga magazines niya. Tumahanga ako sa mga designs na gawa niyo po. Thank you. I'm very happy to know that. It really means a lot to me. Ngiti ang sinagot niya rito. Matagal pa silang nag-usap ng babae at never na nitong binanggit ang tungkol sa trabaho. Sa kabilang banda, nagpalingalinga si Clara bago siya sumakay ng bus. Papunta na kasi sila sa location kung saan gagawin ang shooting ng commercial ng Brandy. Kakababa lang nila ng plane galing Maynila. Nasa Palawan na sila ngayon. Nasa bus siya kasama ng videographer at mga staff nito. Basta na lang kasi siyang binigyan ng mga gamit na dadalhin ng isang lalaking staff. Palagi nakabuntot kay Adrian si Anika. Hinahayaan niya lang kasi ito naman ang main model ng Brandy. Kasabay ng dalawa ang big bosses na sumama rin sa shooting. May mga nakakasabay rin silang male models na kasali sa commercial. Alam niya hindi pa nila pwedeng ipakita sa lahat kung ano man ang ugnayan nila ni Adrian sa ngayon. Ano nga ba ang ugnayan ninyo? Nakungulit-ulit ang isang utak niya. Di na lang niya pinansin ang tanong na iyon. Sa ngayon magkakasya na lang muna siya sa kung ano man ang meron sila. Baka kasi nalilito pa rin si Adrian sa nararamdaman nito sa kanya dahil kay Hannah. Willing siya maghintay hanggang sabihin na nitong siya na ang mahal ng binata. Hinayos niya ang salamin sa mata habang tinitingnan ng mga kasabay niya sa bus. Wala man lang siyang kakilala sa mga iyon. Si Adrian kasi nasa van kasama ng mga kliyente at si Anika. Hindi naman sumama ang loob niya nang parang nakakaligtaan na nitong kasama siya sa biyaheng iyon. Palagi kasi itong busy sa pakikipag-usap sa mga kliyente nila. Tumigil ang bus sa isang magandang white sand beach resort. Bagay na bagay ang lugar sa gagawing commercial. Akmang bababa na siya habang sukpit ang backpack sa likod nang tinambakan ulit siya ng mga gamit na dapat niyang dalhin. Di na rin siya nagreklamo pa kahit di naman na siya magkanda o gaga sa mga bitbit. Nasa bukana na siya ng pinto ng bus at pababa na nang ma-out of balance. Halos hindi niya na kasi nakikita ang ibaba dahil sa mga dala. Napasigaw pa siya nang mahuhulog na sana siya. Mabuti na lang at may nakasalo sa kanya. Nabitawan niya pa rin ang halos lahat ng mga
gamit na nasa kamay niya. Bakit ba ikaw nagdadala ng mga yan? It is not part of your job description. Inis na boses ni Adrian ang narinig niya nang iangat niya ang mukha mula sa pagkakasubsub dito. Ito pala ang nakasalo sa kanya. Okay lang, tinutulungan ko lang din sila. Nakangiting sabi niya na akmang pupulutin ng mga nahulog na gamit. Hinawakan Adrian ang baraso niya para pigilan. Bakit di ka sumabay sa van kanina? Napakunot noong tanong na hindi naman sa kanya nakatingin. Sa bus ako nakasakay, kaya't hindi na ako bumaba. Masama ang tingin ng binata sa lalaking nagbigay sa kanya ng mga binitbit niya kanina. Hinila na siya ni Adrian. At tinayaan ng lalaking mamulot ng mga nagkalat na gamit na nahulog niya. Tanging malaking packback lang kasi ang dala niya dahil ang sabi ni Adrian, ay babalik naman agad sila kinabukasan ng Maynila. Napapangiti pa siya. Habang kasabay nito naglalakad papasok sa loob ng isang kwarto na siyang tinutuloy nila. Napalis naman ng ngiti na makitang nakatayo sa may pinto si Anika at hinihintay sila. Are we going to share the same room? Napahagikik pang tanong ng babae na agad nang lumapit kay Adrian. Si Clara nang kusang dumistansya nang tumabi si Anika kay Adrian at kumapit sa braso ng binata. Tayong mahinang tawa lang sinagot ni Adrian sa babae. Nilingon pa siya ni Adrian kaya't mabilis na ibinaling niyang tingin sa ibang direksyon. Kunyari busy ang mga mata niya sa kakatingin sa loob ng villa. Tumigil sila sa reception at isa-isa silang binigyan ng susi ng mga kwarto nila. Here's the key to your room. Bumaba ka agad pagkatapos mo mailagay ang mga gamit mo because we will have our lunch. Ibinigay ni Adrian ang susi para sa kanya. Nakamasid lang si Anika nang hindi pa rin naalis ang kamay sa binata. Napatingin din siya sa susing hawak ni Anika. Tinignan niya naman ang hawak na susi ni Adrian. Napansin ni Adrian ang pasimpleng pagkukumpirma niya kung may sariling room si Anika at hindi makikihati sa binata. Silly thoughts, Claire? Pabalong na sabi ni Adrian na nanonood pa ang ngiti. Adrian, pakihatid naman ako sa room ko. Bakit ba ang layo ng room mo sa akin? Kunyari na pasimangot at tanong ni Anika. Naiinis siya sa pagpapakyut ng babae kaya't di na siya nagpaalam sa mga ito at naon nang maglakad. Para pumunta sa kwarto na kalaan sa kanya. Nang mabuksan iyon ay tinanggal niya ang backpack sa likod at basa na lang iyong inihagi sa ibabaw ng kama kahit medyo may kabigatan iyon. Pabagsak na humigarin siya sa kama habang nakaunat ang dalawang kamay. Nakatunga nga lang siya sa kisame habang pilit kinakalimutan ng inis. Kailan ba kasi magiging opisyal sila ni Adrian para may karapatan na siyang habutin ng mga kamay na humahawak dito? Gusto pa nga niyang daklutin ng mga mata ng babaeng humaharot sa binata. Di naman siya ganoon ka-possessive. At kabayolenteng mag-isip kay Giancarlo dati Hindi ako bababa sa lunch. Sunduin mo ako rito, Adrian? Umingos pa siya habang nag-iinarte ang utak niya, tsaka pinagsalikap ang dalawang braso habang nakahiga pa rin. Inayos niyang muli ang salamin sa mata at nanunulis pa ang uso na masamang-masama ang tingin sa kisame. Hindi nga siya kumilos sa pagkakahiga. Hihintay niyang tawagin siya ni Adrian or pupuntahan para kumain ng lunch. Lumipas ng 10 minuto, 15 minuto, 20, walang Adrian na nagparamdam. Kumalam ng malakas ang sikmura niya kaya't bumangon na rin siya. Hindi nga pala siya nakakain kaninang umaga dahil maagang flight nila papuntang Palawan. Inat-inat na tumayo siya para bumaba. Wala nga talagang pakialam ang binata kahit mamatay siya sa gutom. Ang OA mo, sigaw ng utak niya. Pagkababa ni Clara, sinamahan siya ng isang staff papuntang dining room ng villa. Dinig na dinig niyang ingay habang papunta na lamang doon. Nakita niyang kumakain ng lahat. Nakasimangot siya na makita niyang magkatabi sa upuan si Adrian at Anika. Ang saya-saya pa nito habang nakikipag-usap sa modelo, kaya pala hindi man lang ako hinanap ng mokong. May nakita siyang bakanting upuan sa tabi ng isang lalaking model. Hindi na nagdalawang isip na umupo siya roon. Nagulat pa ang lalaki nang nganitian niya ito. Nang pagkatamis-tamis, "Hi, I'm Clara." Abot tenga yata ang ngiti niya habang pinapakurap-kurap pa ang mga mata. Inilapit naman ng lalaki ang mukha sa kanya habang tinititigan siya sa mga mata. "Oh ha? Ganun lang palang gagawin para makakuha ng atensyon." Umupo na siya at humarap pa sa lalaki nang abutin nito ang kamay niya. Alec, are you okay? Napuwing ka ba?" Kaya pala titig na titig to sa mga mata niya at nilapit pang mukha sa kanya. "Okay lang ako." Tinigilan na rin niya ang OA ng ngiti dahil parang nagsimula ng manigas ang panga niya. Binawi niya na ang kamay sa lalaki na makitang pagkain sa mesa. Kumalam na naman ang sikmura niya. Hindi niya na pinansin ng mga tao sa paligid at nagsimula na maglagay ng pagkain sa plato niya.
Malalaki ang mga lunok niya at hindi na nga yata siyang umunguya sa sobrang gutom. Bigla siyang nasamid. Slow down. Inabot pa niyang nagpakilalang alak ng tubig. Thank you. Nakangiting sabi niya matapos na nilagok ang laman ng basong inabot nito. By the way, are you one of the background models? They said they're going to pick up unique faces. Nakita ko yung swimsuit na susuotin ninyo and it excites me. Pilyong umiti pa si Alec habang tinitingnan ng mga models sa babae na kasali sa commercial. Napatitig siya sa lalaki habang nakatikom ang bibig dahil kakasubo niya lang na isang malaking piraso ng pinya. Hindi niya alam kung compliment yung napagkamalan siyang model or dapat pa'y kasama ng loob niyang sinabi nitong unique faces. Binilik niya ulit ang atensyon sa pagkain habang busy pa rin ang lahat sa pag-uusap. Napatingin siya saglit kay Adrian pero nakikipagtawanan pa rin to kay Anika at sa iba pang kausap nito. Kahit pa siguro kumandong siya sa katabing model, hindi yun mapapansin ni Adrian. Binaling na lang niya ang inis sa pagkain. Napakarami nga yata talaga ang kain niya dahil nahihirapan pa siyang tumayo sa sobrang busog. Magpapahinga raw munang lahat na 1 oras sa kasisimulan ang paghahanda para sa video shoot. Hindi niya na agad mahagilap si Adrian. Inis na talaga siya. Nasa room 208 ang mga susuotin ng models. Pakibigay sa kanila mga yon para makapag-bihis na sila. Sabi ng babaeng kasama ng videographer. Walang imik na kinuha niyang susi na inabot nito. Promoted na kuno siya at di naalila ng mga models. Ano palang tawag sa kanya ngayon? Pagmamaktol ng utak niya. Actually, hindi siya naiinis sa uri ng trabaho niya. Wala siyang pakialam kung tagasunod lang siya ng kalat ng mga modelo. Iba ang pinuputok ng butsi niya ngayon kaya't yung trabaho niya na lamang ang napapagbuntulan niya. Kinatok nga niya sa kwarto nila ang mga nasa 10 models para ibigay ang mga swimsuit na susuotin ng mga ito. Last niyang pinuntahan ang kwarto ni Anika. Yes? Bungad ng babae nang pagbuksan siya ng pinto. May kulay berdeng kung ano pa itong nakadikit sa mukha. Yung susuotin ninyo po? Sabay abot niya ng swimsuit na nasa paper bag pa. Kandahaba naman ang leeg niya kakasilip sa kwarto ng babae. Sinong hinahanap mo? Takang tanong nito na mapansin ang ginagawa niya. Ay, wala po. Kiming ngumiti siya. Nakahinga siya na maluwag nang wala sa kwarto ng babae si Adrian. Walang salitang pinagsara na siya ng pinto ng babae. Napatingin naman siya sa isang paper bag na hawak. Lahat na nasa listahan na bigyan na niya ng swimsuit pero may isang sobra. Agad pumunta siya ng kwarto niya. Excited na tinignan niya ang laman ng paper bag. Napatilat pa siya dahil parang kakapiranggot at tela lamang ang laman nun. May matatakpan pa ba ang mga yon? Para mga lubid na lang yata itong hawak niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nagtanggal at isinukat ang 2-piece swimsuit. Walang hook ang pang itaas nun kaya't ibubuhol mo lang ang tela sa likod. Yung pang ibaba naman mga mukhang lubid lang din ang itatali mo sa magkabilang gilid. Kahit mag-isa siya sa kwarto'y parang asiwang-asiwa siya at tinatakpan pa ng 2 kamay ang katawan habang papunta sa harap ng salamin. Noong nasa harap na malaking salamin, unti-unti na niyang tinanggal ang mga kamay na ipinangtakip sa katawan. Kulay orange ang swimsuit kaya't ang liwanag ng mga iyon sa mata. My God! Parang yung M&M niya na lang yata ang tinatakpan ng suot niya eh. Umikot-ikot pa siya habang pinagmamasdan ang sarili. Mukha siyang sasayaw sa isang club. Nagulantang pa siya na may kumatok ng malakas sa pinto niya. Baba na tayong lahat. Yung babae nag-utos sa kanya kanina yata ang nasa labas. Okay po. Nagmamadaling tinanggal niya ang pagkakabuhol ng parang bra na suot. Kaso hindi niya matanggal-tanggalin dahil sa higpit ng pagkakatali niya kanina. Let's go now. Ang dami kong dala kaya tulungan mo ko rito. Kumatok ulit to ng malakas. Inis na sabi niyang hindi pa rin matanggal ang suot. Hinayaan niya na lang yon at sinuot na lang ulit ang maluwag na straight cut dress na suot kanina. Sinadya niya kasi yung suotin para makakilo siya ng maayos. Tiningnan niya ang sarili sa salamin habang binobotones ang harapan ng damit. Sa kalaman niya na pagtantong mukha pala siya nakaduster sa suot niyang yon. Bakit yan ba ang napili mong isuot, Clara? Kaya pala hindi ka man lang tinatapunan ng tingin ni Adrian eh. Napapalibutan talo mga nagsiseksihang mga models tas ikaw, losyang na losyang? Clara losyang? Miss! Sigaw na ng babae sa labas. Nandiyan na! Nagmamadaling binuksan na niya ang pinto at saka lumabas. Hindi maipinta ang mukha ng babae na mapagbuksan niya. Ang dami nga nito mga gamit na nasa sahig. Dalhin mo na mga yan. Pagkasabi ni nagpauna ng maglakad ang babae na wala man lang binitbit kahit isa. Lo, parang pangit version lang ni Monica ang isang to ah. Asiwang-asiwa pa siya habang naglalakad dahil sa swimsuit na panloob.
Hindi na niya kailangan itanong kung saan dadalhin ng mga dalang gamit dahil nakikita na niya ang videographer at ang staff nito. Kasalukuyan ding inaayos ang buhok at makeup ni Anika habang nakaupo ito sa ilalim ng beach umbrella. Hinanap agad ng mga mata niya si Adrian. Nakita niya tong kausap ang videographer habang hawak ang paborito nitong camera. Binaba niya ang gamit sa tabi sa babaeng nag-utos sa kanya. Hindi pa man siya nakapagpupunas ng pawis sa noo ay may lumapit naman sa kanyang lalaki na may hawak na costume na isang mascot. Isuot mo to. Hindi kasi sumipot yung magsusuot sana nito eh. Nagpalingalinga siya para tingnan kung sinong kausap nito dahil hindi siya sure kung bakit sa kanya ito nakatingin. Nang wala siya makitang ibang tao sa malapit maliban sa babae ay alanganing itinuro niya ang sarili. Ako po ba ang kausap ninyo? Yes, ikaw nga. Bilisan mo na at isuot mo na to. Nagmamadaling sabi ng lalaki at basta na lang inilagay sa paanan niya ang bitbit na costume. At ibinigay naman ang dulong parte nun sa kanya. Naguguluhang tinignan niya ang hawak at nasa buhangin. Mukhang malaking bote ng brandy na may mga mata at ilong mascot costume na pinapasuot sa kanya. Be ready within 10 minutes, guys. Nagulantang siya sa malakas sa sigaw ng isang bakla. Mabilis pinulot niyang nasa buhangin na costume. Isusuot na sana niya iyon pero nahirapan siya dahil nakapalda siya. Kailangan niyang tanggalin ang damit. Tumingin-tingin siya sa paligid at naghahanap ng magbibihisan. May nakita siyang kuweba sa hindi kalayuan. Patakbong tinungo na iyon habang bitbit ang costume. Medyo madilim doon kaya't basta-basta na niyang tinanggal ang damit at saka isinuot na ang mascot costume. Iniwan niya na lang din yon ang damit na itinupi. Hirap pa siya naglakad dahil sa bigat ng suot. Kinapa-kapapa niya ang dalawang kamay habang naglalakad para ibalanse ang katawan. Bigla na lang siyang hinila nung nagbigay ng costume sa kanya at binigyan siya ng instructions kung kailan papasok at kung ano ang gagawin. Tsaka naman lumapit sa kanila si Adrian. Ngumiti siya rito. Nakaligtaan niyang di pala siya makikilala ni Adrian sa suot niya. Kinausap nito ang lalaking kaharap niya. Kukunin daw ng pictures ni Adrian ang lahat habang nagsushooting ng commercial ad. Pagkatapos kausapin ni Adrian ang lalaki, humarap ito sa kanya. Tinapik ng 2 beses ang braso niya. Nice one, bro. Nakangating sabi nito at saka siya umalis. Magsasalita sana siya pero tinawag na siya at pinapalapit sa mga models na nasa tabing dagat. O at least, kasali ka sa commercial. Matutuyot tuwatiyak ang lola kapag nalaman ito. Pangonsuelo ng utak niya. Ang init ng pakiramdam niya sa loob. Naliligo na yatang buong katawan niya ng pawis. Sinusunod niya lang ang lahat ng utos ng videographer. Nahirapan pa nga siyang huminga sa loob. Hindi niya na mabilang kung nakailang take na sila. Ang sexy ng suot ni Anika, Katsya'y napatunga nga sa babae. Si Adrian nakikita niyang busy sa pagkuha ng mga larawan. Mascot! Malakas na sigaw ng kumukuha ng video. Tatakbong tinungo niyang tinuro nitong spot at dahil sa bigat ng suot at pagod, bigla na lamang siyang nasubsob sa buhangin. Dinig niya ang tawanan ng lahat. Nahihirapan pa siya sa pagtayo at wala man lamang kahit isang lumapit para tulungan siya. Okay ka lang, bro? Napaangat siya ng tingin at nakita niya si Adrian na nakayuko sa kanya habang iniabot ang isang kamay nito para tulungan siyang tumayo. Agad na inabot niya yun. Bigla, parang gumaan ang suot-suot niyang costume. Okay, break muna tayo guys. Sigaw ng videographer or director. Parehong trabaho yata kasi nito iyon. Nilapitan naman siya ng lalaking nagpasuot ng mascot sa kanya. We have decided na hindi bagay ang mascot sa commercial na to so wag ka nang bumalik after ng break. Yun lang ang sinabi nito at tumalikod na. Di mo lang nagpasalamat? Pagkatapos ang lahat ng pagod at effort niya kanina, malalaman lang niya na hindi rin naman pala siya isasali sa video. Nasubsob pa siya ang lahat, parang wala lang sa wala. Naiinis si Clara, pero hindi niya alam kung kanino niya ibubunton iyon. Nakita niya si Adrian na nakaupo habang busy sa camera nito. Lalapitan sana niyang binata na makitang naunahan na siya ni Anika. Mas lalo nagingit-ngit ang loob niya. Mas mabuti pa nga siguro na wag nang malaman pa ni Adrian na siya ang mascot. Nagmukha kasi siyang katawa-tawa kanina at ayaw niyang kaawaan siya nito. Inis na tumalikod siya habang di pa rin iniaalis ang suot na costume sa ulo. Sinipa-sipa niya pang buhangin at basta na lang naglakad na naglakad. Maganda ang tanawin kaya't medyo gumagaan ang loob niya. Lumingon siya at nakita niya, malayo nang napuntahan niya.
Saka lang niya tinanggal ang suot sa ulot saka sumalampak sa buhangin at ibinaba ang hawak. Tinanggal niya ang salamin sa mata dahil nababasa na rin yun ng pawis niya. Mukhang basang sisiyo na pala siya dahil sa mainit na costume. Pabuntong hininga, tinanggal niya ang tali sa buhok para matuyo ang pawis sa ulo. Mukhang dugyot na siguro siya. Inilipad-lipad agad ng hangin ang buhok niya. Pinagmamasdan niya ang dagat habang malalim pang nag-iisip. Palagi na lang ba siyang ganon? Hindi niya pwedeng maipahayag ang nararamdaman niya kay Adrian kahit may ibang tao. Daig pa niya isang kabit. Hanggang kailan kaya siya mananatiling sikreto ni Adrian? May plano kaya ang binata na ipaalam sa madla na siya si Mysterious Woman? Gusto ba niya ang ganong karelasyon? Patago? At sino naman kaya ang nagsasabi na may relasyon kayo? Hindi ba't walang inamin si Adrian tungkol sa nararamdaman niya sa'yo? Hanggat wala kayo ay tanggapin mo na lang na magbibilang ka ng mga babaeng pagsisilosan mo ng palihim. Wala ka kasing karapatang ipakita kay Adrian na nagsiselos ka. Inis na tumayo siya para tanggalin ng tuluyan ang natitirang costume. Init na ang pakiramdam niya. Nang-ookray pa ang utak niya. Parang gusto niya na lang tuloy magpakalunod sa dagat at mag-ilusyon na isa siyang magandang sirena. Binaba niya ng zipper ng suot at saka nagmamaktol na tinanggal iyon. Pumikit pa siya habang tinatas sa mga kamay at tumingala sa langit. Guminhawa ng pakiramdam niya dahil wala nang makapal at mainit na costume at tumatakip sa katawan niya. Damang-daman niya ang malamig na hangin sa balat na para bang wala siyang suot na damit. Damit? Ibinuka niya ang mga mata at saka naalala. Iniwan niya pala sa kuweba ang damit na tinanggal kanina. Kung gayon Mabilis tinignan niya ang sarili. Naka-two-piece swimsuit siya na mukhang malaswa sa kanya. Claire! Nanlaki ang mata niya na marinig ang pamilyar na boses. Imbes sumarap dito ay patakbong tinungo niya ang dagat ng walang lingon likod. Ayaw niya makita siya ni Adrian na mukhang video star na dugyot. Inilublob niya agad ang ulo sa tubig at lumangoy papalayo. Nang di niya na kayang pigilan ang paghingay, saka lang niya pinaibabaw ang mukha sa tubig. Tinignan niya ang kinatatay ni Adrian pero wala na ito roon. Ang nakita niya isang polo at short sa tabi ng costume niya. Bigla siyang napasigaw na may humawak sa paa niya sa ilalim. Maya-maya nasa harapan niya ng nakakatawang mukha ni Adrian at malapit na malapit sa kanya. You are a fast learner. Ha? Nagtatakang tanong niya. Alam mo na ngayon kung paano mang-akit ng lalaki. Nawala ang ngiti ni Adrian at tinitigan na siya sa mga mata. Anong akit-akit ang pinagsasabi nito? You are a tease. Bago pa siya makapagtanong, nagsalita ulit ito. Sinuot-suot pa ang swimsuit na iyan, pero hindi mo naman pinakita sa akin. Since hindi ko naman makikita talagang nasa tubig tayo, dadamhin ko na lamang para malaman kung bagay ba sa'yo. Nando na ulit ang nanonood diyang boses ni Adrian.